Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Mahigit 100 kawani ng gobyerno tutulong sa rescue operations doon. Malacanang ikinatuwa ang pagtaas ng kumpiyansa ng mga negosyante sa bansa. Philippine contingent na tutulong sa rescue operations tumulak na papuntang Myanmar. Department of Agriculture, tiniyak na walang problema sa food security ang bansa. 45 pesos sa maximum suggested retail price o MSRP sa kada kilo ng imported rice, epektibo na. At mga imported na bawang, plano na ring lagyan ng MSRP. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tulong sa mga biktima ng human trafficking sa Myanmar. Samantala, siniguro naman ng Malacanang ang mas marami pang job fairs para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino at hindi na mapipilitang mangibang bansa. Si Clazel Pardilla ng PDB sa Balitang Pambansa. Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 176 na Pilipino na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga nasagip na biktima sa scam hub matapos rescuehin ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, patunay ito ng pagpapahalaga ni Pangulong Marcos sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Nakiusap ang palasyo sa mga nais mangibang bansa para magtrabaho na dumaan sa tamang proseso para hindi nasapitin ang pinagdaan ng kalbaryo ng mga biktima. Sinasabing pinarusahan at sinaktan sila ng kanilang mga amo sa tuwing nabibigong gawin ang mga utos. Huwag po silang makikipag-transact nang hindi alam po ng gobyerno. Kaya nga po tayo may POEA para po sila po ay mabigyan ng seguridad na ang kanilang pupuntahan ay sila ay safe. So, maliban po sa gagawin po ng gobyerno, makikipagtulungan po sana ang ating mga kababayan. Nakahandaan niyang pamahalaan para magsagawa ng mga rescue operations sa hinaharap. Siniguro rin ng Malacanang ang patuloy na pagdaraos ng job fair para magkaroon ng trabaho ang mas maraming Pilipino at hindi na mapilitan pang umalis ng bansa at mapalayo sa kanilang pamilya. We are into projects giving more jobs to the Filipinos. So with this, I hope that they can rely on that. They can have these jobs that will match their capacities and skills. Samantala, nakatakdang mag-deploy ang administrasyon ni Pangulong Marcos ng higit 100 kawani ng pamahalaan para tumulong sa rescue operations sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Ayon sa palasyo, pinatututukan ni Pangulong Marcos na makatulong sa mga karatig bansa sa panahon ng krisis. Kabilang sa ipadadala ng Pilipinas ay mga kawani ng Health Department, Urban Search and Rescue Team, Sandatahang Lakas at iba pang ahensya. Mobilize na po ang mga resources para po agad tayo makatulong sa ating mga karatig bansa. At bukas nga po ang tentative travel date po for deployment para po makatulong po ang Pilipinas sa ating mga kababayan din po at sa mga citizens po, mga mamamayan po dito sa mga nasabing bansa. Nanawagan ang Malacanang na maging handa sa mga sakuna. Patuloy ani ang pagsasagawa ng mga ahensya ng gobyerno ng earthquake at fire drill. Hinimok ng palasyo ang mga lokal na pamahalaan na inspeksyonin ang kanilang mga gusali para matiyak na matibay ang mga establishmento. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Samantala, siniguro ng pamahalaan na matutulungan ang mga Pinoy na naapektuhan ng trabaho at tirahan sa Myanmar dahil sa malakas na lindol. Katunayan, tumulak na rin papuntang Myanmar ang Philippine contingent para maghatid ng tulong. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila.
Nananatili pa rin sa 4 ang bilang ng mga Pilipinong unaccounted o nawawala sa Myanmar matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, pinakaapektado ang mga Pilipino na nasa Mandalay na siyang pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Karamihan sa mga nagtatrabaho ng mga Pilipino ay mga guro, office worker at mga travel agent. Ayon pa kay De Vega, may mga Pilipino rin ang humihingi ng tulong. May mga Filipino humingi ng assistance, hindi dahil nasaktan, pero baka kailangan lumipat ng lugar o nawawala ng trabaho muna. Humingi ng financial assistance, authorization yung ating embahada na ibibigay natin, over $100,000 yan, para sa gastos, para sa mga kailangan ng ating mga babayan. Nakatakda rin magpadala ang Pilipinas ng contingent sa Myanmar para tumulong sa humanitarian and disaster response efforts. Ang nasabing contingent ay siya ring ipinadala ng Pilipinas matapos tumama ang malakas na lindol sa bansang Turkey. Sa ngayon, wala pang Pilipino ang nasaktan o nasugatan sa pagtama ng lindol sa Thailand. Wala ring humihingi pa ng repatriation mula sa Myanmar at Thailand para bumalik sa Pilipinas. Para sa mga nawawala ng Pilipino kaanak sa Myanmar, mangyaring ipagbigay alam sa embahada sa pamamagitan ng numerong maaaring tawagan na nasa inyong TV screen. Maaari ring tumawag sa OWA Hotline 1348 dito sa Pilipinas o mag-message sa Overseas Filipino Help Facebook page o magtungo sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Samantala, nananatili pa rin sa kustodiya ng mga pulis sa Qatar ang 17 Pilipinong nagsagawa ng political rally bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy pa rin ang investigasyon sa mga ito. Posibleng maharap sa deportation o pagkakakulong ng hanggang 3 taon at multa na abot sa 50,000 reals ang parusang pwedeng ipataw sa mga Pilipino na nagsagawa ng political rally. Muli ring nagpaalala ang DFA sa mga Pilipino na nasa Middle East. Payo lang sa mga kababayan, sumunod sa mga advisory ng embassy. Wala tayong kapangyarihan sa Qatar. Ang Qatar ang may ang Qatar authorities ang may kapangyarihan doon. Sumusunod lang tayo sa kanilang mga rules and regulations doon, no? Na bawal ang political rally. Umaasa rin ang DFA na mapapalaya ang mga nahuling Pilipino. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Dumating na kagabi sa Mandalay sa Myanmar ang Composite Assistance to Nationals Team para alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino doon. Ayon sa ating embahada sa Myanmar, nakikipag-ugnayan na sila sa coordinator mula sa Filipino community at agad nagtungo sa site kung saan huling nakita ang 4 na Pilipinong nawawala. Nakausap na rin nila ang mga site supervisor na namamahala sa search and rescue operations. Sa ngayon ay wala pa rin kumpirmadong Pilipino na na-rescue o na-retrieve mula sa site. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang operasyon doon. Para sa mga nawawalan ng Pilipinong kaanak sa Myanmar, mangyaring ipagbigay alam sa embahada sa pamamagitan ng numerong maaaring tawagan na nasa inyong TV screen. Samantala, nakaalis na patungong Myanmar ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Layo nitong makatulong sa mga biktima ng lindol sa nasabing bansa. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa Live. JM? Naomi, bago nga mag-alas 4 kaninang umaga nang lumipad ang unang batch ng mga tauhan ng pamahalaan na tutulong doon sa search and rescue operations sa Myanmar matapos ngang lumindol ng malakas sa naturang bansa nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni ng Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at DOH Secretary Ted Herbosa ang send-off ceremony para sa mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magbibigay tulong sa isinasagawang rescue operation sa Myanmar. Isa-isang binasbasa ng mga tauhan na simbolo ng gabay ng Diyos sa kanilang misyon na makatulong sa mga pinaghahanap pang mga survivor at biktima ng malakas na lindol. Nasa lagpas 50 katawang unang batch ng Philippine Contingency. Kabilang nga dyan ang mga tauhan mula sa Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Philippine Army. Kasama din ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, MMDA, Office of Civil Defense, Department of Environment and Natural Resources at iba pang mga pribadong kumpanya.
Kasama rin sa paglipad ang Philippine Emergency Medical Team ng DOH para tiyakin ang kaligtasan ng mga personnel sa loob ng aircraft. Binubuo ito ng mga medical experts at mga doktor na titingin sa kalusugan ng mga tauhan. Biyernes nga nagtamaan ng 7.7 magnitude na lindol ang bansa na ikinasira ng mga infrastruktura, ikinamatay ng libo-libong residente at pagkawala ng mga tao. May mga Pinoy din namang nadamay sa malakas na lindol, kabilang nga dyan ang ilang mga nawalang individual na inireport ng Department of Foreign Affairs. Sa kabila naman ng banta sa kaligtasan ng buhay ng contingency, buo ang loob ng contingent commander ng Pilipinas na magagawa ang misyon na makatulong sa mga nangangailangan. Consideration natin security, ino-consider po natin yon. However, for our Philippine Interagency Humanitarian Contingent for Myanmar, we focus on the search and rescue operation na makatulong tayo for medical assistance doon po sa heavily affected, which we assure po with close coordination with our embassy and with our DAFA, we can go over with it, sir, and we can perform our mission, which is to conduct search and rescue operations and medical assistance. Handa rin umano ang mga ipinadalang tauhan sa mga komplikadong misyon sa Myanmar. Binigyang din naman ng OCD ang mga bagay o misyon na dapat gampanan ng Pilipinas sa malawakang rescue operation sa Myanmar. Of course, yung pagtulong doon sa mga maaring paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health, importante yan. Meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission. Dala-dala naman sa loob ng aircraft ang ilang mga supply na pang-medical at pagkain para sa mahabang biyahe ng Philippine contingent. Inaasahan nga na aabot sa 7 oras ang kanilang biyahe bago makarating sa bansang Myanmar. Naomi, bukas nga inaasahan din na nalilipad yung pangalawang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo yan ng 33 na mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, Malacanang pinatututukan sa mga LGU na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusaling nasa kanilang jurisdiksyon. Pinahihigpitan din ang pag-i-issue ng building permits. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Inoobliga ng Malacanang ang mga local government units na magkasanang inspeksyon sa mga gusali na kanilang nasasakupan. Bahagi na din ito, sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ng ikinakasang paghahanda sa pinangangambahang The Big One, kasunod na din ng 7.7 magnitude quake na tumama nitong Biyernes sa Myanmar. Pagbibigay din ni Attorney Castro, hindi panawagan kundi isang demandang naturang pahayag para sa mga LGU lalo't hindi batid kung kailan tatama ang The Big One. Maaari na niyang pakilusin ang building officers ng bawat LGU para sa kaukulang pagsisiyasat habang binigyan din ng PCO official na maghigpit sa pag-i-issue ng building permit. Ito yung pangmatiyak na ang mga itatayong gusali ay matibay at sumusunod sa panuntunan ng building code. Mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits. Samantala, itiniyak ng palasyo na patuloy na pinaghahandaan ng pamahalaan ang posibilidad ng pagtama ng The Big One. Halos lahat anya ng mga tanggapan ng pamahalaan ay nagsasagawa ng pagsasanay sa kung ano ang dapat na gawin sa sandaling tumama ang pinakakabahang 7.2 magnitude quake na magdudulot ng matinding pinsala sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Hindi po talaga natin masasabi kung kailan mangyayari pero mas maganda po na maging handa. Karamihan po, halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at meron po tayong nakahanda po mga go bags. Ang The Big One ay tumutukoy sa isang inaasahang malakas na lindol sa bansa na maaaring maganap kung gumalaw ang West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay isang active fault na dumaraan sa mga lugar ng Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at lalawigan ng Bulacan. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Prioridad ngayon ng pamahalaan na palakasin ang natural gas sa bansa.
Kasunod na rin ito na inaasahang pagkaubos ng Malampaya gas field sa taong 2027. December 8, 2024, nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12120 o Philippine Natural Gas Industry Development Act. Layo nitong maging transshipment hub o imbakan ng liquefied petroleum gas o LPG ang Pilipinas sa Asia Pacific at hindi naaasa sa ibang bansa. Sa ilalim ng batas na ito, target ng Pilipinas na iangat ang renewable energy sa 30% sa taong 2030 at 50% sa taong 2040 mula sa kasalukuyang 22%. Naatasan naman ng Department of Energy na pag-aralan, aprobahan o maglabas ng permit sa lahat ng gas facilities mula sa lokal at dayuhang negosyante. Pagmamalasakit sa isa't isa at paghahatid ng tulong sa ating kapwa. Diyan sumentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ni Eid al-Fitr o ang pagwawakas ng banal na buwan ng Ramadan. Sa kanyang pag-abot ng pagbati sa lahat ng kapatid na Muslim sa buong bansa, iginiit ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang ito isang simpleng pagdiriwang, kundi isang pagkakataon para mapagtibay ng pagkakaisa at pagkakabigkis ng pamilya, pagkakaibigan at komunidad. May responsibilidad aniya tayo sa isa't isa kaya hinimok ni Pangulong Marcos Jr. na yakapin ang mga gawain ng kabutihang loob, makipag-ugnayan sa makabuluhang usapan at makilahok sa mga aktibidad na nagpapalaganap ng diwa ng kooperasyon. Umaasa ang Pangulo na patuloy na maitataguyod ang dedikasyon at pananampalataya para mapalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bagong Pilipinas. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na programa para sa sapat na pagkain sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Katunayan, ayon sa Malacanang, nasa 300,000 kabahayan o katumbas na 1,500,000 individual ang tumanggap ng 3,000 pisong buwan ng tulong pambili ng pagkain. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang report ng Social Weather Stations na nagsasabing tumaas at 27.2% ang nakararanas ng involuntary hunger o pagkagutom. Bukod sa pinansyal na ayuda, isinusulong din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng hot meals o lutong pagkain sa mga low-income families sa Pasay City. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. So aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon po. Nananatiling kumpiyansa ang mga negosyante na mamumuhunan sa bansa. Ito yung matapos iulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang positibong pananaw ng mga negosyante sa ikalawang bahagi ng 2025, kung saan tumaas ang kumpiyansa nila sa ekonomiya ng bansa sa 45.4% kumpara sa unang bahagi ng taon na nasa 31.2%. Base pa rin sa survey, nananatiling stable ang equipment at construction sectors na nasa 71.4%. Bagamat inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong taon, nananatili ang inflation rate sa loob ng target range ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Ayon sa Malacanang, sisikapin ng administrasyon mapanatili ang kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa o mapabuti pa ito para mas makahikayat pa ng mga investors sa Pilipinas. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang bababa pa ang inflation rate sa buwan ng Marso kumpara sa naitalang 2.1% noong Pebrero at 2.9% noong Enero. Ayon sa BSP, inaasahan nila na papalo lang ito sa 1.7% hanggang 2.5%.
Isaan nila sa malaking factor sa posibleng pagbagal ng inflation ay ang paggaba ng presyo ng bigas, prutas at gulay, bunsod ng mas magandang supply nito sa merkado. Sinabi din ni BSP o ng BSP na magpapatuloy ang Monetary Board sa pagtiyak ng price stability upang suportahan ang balansing paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture ang seguridad ng pagkain sa bansa. Patuloy naman ang hakbang ng kagawaran para tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Vel Custodio sa PTV o ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Kasunod ito na resulta ng Social Weather Station Survey kung saan 27.2% ng Pilipino ang nakararanas sa involuntary hunger sa nakalipas sa 3 buwan, paliwanag ng DA. I do not see that there is shortage of food. While definitely in areas you cannot discount that there is hunger because of, but I think that's more of economics na eh. It is not agriculture related eh. Kasi we have almost most of everything, lalo na ngayong March, April, May, June. Posible rin aniya na isa sa naging dahilan na resulta ng SWS survey ay ang dry season noong nakaraang taon. Well, if the study was made before, meaning last quarter of last year, siyempre naman every year, last quarter, lahat presyo tumataas eh. Diba? Pero kung yung study ngayon gawin ngayon ngayong araw na to, kita naman natin yung presyo sa palengke, bumaba. Sa special market monitoring ng DA at Department of Trade and Industry kahapon, nakita na bumaba na ang presyo ng mga basic necessities and prime commodities. Lalo na't ibinaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice simula kahapon mula sa dating 49 pesos MSRP. Bukod dito, sunod-sunod din ang mga programa ng DA para pababain ang presyo sa merkado at siguraduhin na sapat at walang masasayang na supply ng pagkain. Kabilang dito ang kadiwa ng Pangulo Program, pagpapataw ng MSRP sa pork at pagpapatayo ng 99 cold storage facilities para sa gulay, prutas at high-value crops. Habang tuloy-tuloy din ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development na nagbibigay benepisyo sa nasa 300,000 household o 1.5 milyon na individual sa pamamagitan ng pamamahagi ng 3,000 pesos food aid. Alinsunod ang mga ito sa programa ng pamahalaan para masiguro ang food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nakatakdang makipagpulong ang Department of Agriculture sa garlic importers. Ito'y matapos mapag-alaman ng DA at TTI sa kanilang inspeksyon ang mataas sa presyo ng bawang. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 100 hanggang 110 pesos lang dapat ang kilo ng bawang. Patuloy naman nila ang pagsisikap ng kagawaran na pataasin ang lokal na produksyon ng bawang sa bansa. Dahil batay sa kanilang datos, 95% na market share ng bawang sa ngayon ay imported dahil walang maliit na local variety ng garlic. Patuloy rin ang pananaliksik ng DA sa garlic variety na tutubo sa klima ng Pilipinas. Tiniyak naman ng DA na hindi na kinakailangan pang magpataw ng MSRP sa bawang. Margin lang, baka nasa 40-50 pesos per kilo, no? I think that's too much. So, pupulungin na, I'm just getting the final figures, then pupulungin namin yung mga importer. Looking at Korea, no, as a model. Dahil alam niyo naman ang Koreans, ang hilig sa garlic. At yung garlic production nila per hectare, ganda. Nakaka 12 to 15 tons per hectare sila. Tayo, 1 to 2 lang eh. So, pinag-aaralan natin if ma-adapt natin yung teknolohiya na yun dito. Kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan para mapalakas ang sektor ng agrikultura. Binigyan din ng Department of Agrarian Reform sa Darawan Drive sa Western Visayas. Si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng Darawan Drive o pagbisita sa mga universidad ang Department of Agrarian Reform Western Visayas upang ipakilala sa mga estudyante ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan sa ilalim ng reformang agraryo. Isang private at 3 state university sa Iloilo, Antique at Aklan ang binisita ng DAR Region 6 para makipagtalakayan sa mga kabataan. Isa sa mga ibinida ng ahensya sa Darawan Drive ang Project Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling na naglalayong
pabilisin ang pamahagi ng lupa at palakasin ang mga agrarian reform beneficiary. Ipinakilala rin ng ahensya ang Pelikula Agrario 2025 na isang regional at national film festival. Tampok ang mga kwento ng mga ARB at Agrarian Reform Beneficiary Organization o ARBO. Ayon kay DAR6 Regional Director Diomedes Villarreal, napakahalaga na makibahagi ang mga kabataan sa paghulma ng magiging kinabukasan ng sektor ng agrikultura. Ang Daravan Drive at Pelikula Agrario 2025 ay ilan lamang sa mga inisyatibo at programa ng DAR para mapalakas ang sektor ng agrikultura, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipinong magsasaka. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Binigyang pugay ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga kababaihan sa pagdiriwang ng Women's Month sa isang pagtitipon sa Malacanang kasama ang mga Lady Ambassador at mga may bahay ng mga pinuno ng diplomatic missions sa Pilipinas. Ipinunto ni First Lady Marcos ang kahalagahan ng kababaihan sa pamumuno at kakayanang magbigay ng lakas at direksyon sa mga komunidad. Ang presensya niya ng mga kababaihan ay hindi lamang isang simbolo dahil may kapangyarihan itong maging boses ng bansa at inspirasyon para sa tagumpay. Samantala, tinutukan ng Provincial Government of Sorsogon ang pangangalagang pangkababaihan kung saan libreng pap smear at HIV testing ang handog nila sa mga kababaihan ng probinsya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Benilda Recibido ng PIA Sorsogon. Ginanap ang 5 araw na aktibidad sa People's Mansion, Capital Compound, Sorsogon City, kamakailan, kung saan nakatanggap ng libreng pap smear ang mahigit 1,000 kababaihan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Sorsogon. Ayon kay Provincial God Focal Person Cristina Hamoralin, ang pagsasagawa ng libreng pap smear sa probinsya ay kasama na sa programa nila tuwing ipinagdiriwang ang National Women's Month. Yung pap smear po isang programa po para po ito sa mga kababaihan na nag-iedad 22 to 62 years old na gustong mag-avail ng test na to ng libre. Ito po ay maagang pag-detect po ng cervical cancer sa mga kababaihan. So early prevention and detection po. Sa pamamagitan ng programang ito, nababawasan ang alalahanin ng mga kababaihan sa pagkakaroon ng cervical cancer, gayon din sa pinansyal na pasanin dahil ang pap smear test sa Pilipinas ay karaniwang nagkakahalaga ng 1,000 piso hanggang 4,500 piso. Sobrang helpful siya kasi hindi ka nagagastos, hindi ka na pupunta sa hospital at ibababa din daw po nila sa RHU at hindi mo na kailangan bumalik dito. So, as a female na gustong malaman if may about sa cervix mo is sobrang importante nitong free pap smear. So, malaki siyang tulong. Bukod sa libreng pap smear test at serbisyong dental at medikal ng gobyerno, nagkaroon din ng free HIV testing at health orientation upang palakasin ang kamalayan ng kababaihan sa kanilang reproductive health at wakasan ang anumang negatibong perspektibo at diskriminasyon ng mga tao ukol sa HIV. Para sa Balitang Pambansa, Benilda Recibido nag-uulat mula sa PIA Sorsogon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako naman po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa.